ICC warrant of arrest ni Senator Bato de la Rosa inilabas na. Ayon kay dating presidential spokesperson Harry Roque, naglabas na umano ng warrant of arrest ang International Criminal Court o ICC laban kay Senator Bato de la Rosa. Binalaan ni Harry Roque si Senator Bato tungkol sa umano'y arrest warrant laban sa kanya mula sa ICC. Sa Facebook post ni Roque, bandang alas 9:53, linggo ng gabi, December 7, sinabi niyang naka-out na raw ang arrest warrant laban sa senador na halos isang buwan na ring hindi nagpapakita sa Senado. Simula nang sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Rimulya na may kopya na siya ng warrant of arrest laban sa senador. At ngayon, kinumpirma na ni Roque ang nasabing arrest warrant. Sinabi niyang, Senator Bato, your warrant of arrest is out. Huwag ka pa-kidnap. Insist that you have the right to be brought before a Philippine court first. Gayunpaman, hindi tinukoy ni Roque kung saan galing ang kanyang nakuhang impormasyon. Sinabi naman ng Media Relations Officer ni De La Rosa na ipadadala nila sa media sakaling maglabas ng mensahe ang senador hinggil sa usapin. Matatandaang kamakailan lamang, iginiit at ipinagdiinan ni Rimulya na talagang may warrant of arrest na ang ICC laban sa senador. Nabatid na kasama si De La Rosa sa inirereklamo sa ICC kaugnay ng war on drugs noong panahon ng Administrasyong Duterte, kung saan nanungkulan ito bilang pinuno ng Philippine National Police or PNP. Samantala, sinabi ni dating Chief Justice Maria Lourdes Sereno na maaring akuin ni Senator Ronald Bato de la Rosa ang pagiging utak sa umano'y against humanity sa war on drugs upang mailigtas si dating Pangulong Rodrigo Duterte mula sa International Criminal Court. Ayon kay Sereno, maaari umanong magiging testigo si De La Rosa at kung magiging kapanipaniwala ang kanyang pahayag, posibleng mapalaya ang dating Pangulo. Dagdag pa niya, kung tunay na mahal ng senador si Duterte, dapat nitong akuin ang buong responsibilidad sa mga nangyaring sa kampanya kontra droga. Si De La Rosa ang hepe ng Philippine National Police sa unang bahagi ng Administrasyong Duterte at pangunahing nagpapatupad ng madugong war. Binigyan din ni Sereno na dapat pagnilayan ng senador kung nagdulot ba ng tamang resulta ang kanyang mga naging aksyon, lalo't hindi naman nasugpo ang iligal na droga at panandalian lamang ang naging epekto ng takot. Nagbigay naman ng opinyon si Attorney Enzo Recto. O ito mga kabunyog, mainit na ito, balita. Nag-post si Harry Roque, ang post niya, Senator Bato, your warrant of arrest is out. Huwag ka pa-kidnap. Insist that you have the right to be brought before a Philippine court first. Ngayon lang po yan. Kapupost lang yan. Ilang na minuto pa lang ni Harry Roque sa kanyang Facebook. Kaya ito, kinumpirma na ni Harry Roque. Siyempre, nandun sa Europe si Roque. Siyempre, nandun siya sa Netherlands pa sa ngayon. So, ano yan? Kumbaga, nakakakuha talaga siya doon ng mga maiinit na confirmation ng mga balita. Hindi naman magpo-post ng ganyan si Harry Roque. Kinumpirma niya, Senator Bato, your warrant of arrest is out. O yan. Kumbaga, yung sinasabi ni Boying Rimulya, ni Ombudsman Boying, kinumpirma na mismo sa kampo ng mga DDS, ito na. Kinumpirma na ni Bato, ay ni Roque. May ano yan, ibig sabihin yan, may iba yung pinanggalingan na information. Iba yung pinanggalingan ng information ni Ombudsman Boying. Ito, sa sarili nilang network ito ng mga DDS. Lalo na yung mga DDS doon sa Dahig, sa The Netherlands, sa ICC mismo. Kaya ano ito mga kabunyog, mga kababayan? Ano na ito? So lalo na nitong hindi nalalabas talaga si Bato. Please don't forget to subscribe to Jesse Ferris channel. Thank you viewers and have a good day. Kaya ano na yan, kumbaga marami nang nagsasabing totoo nga na may warrant of arrest na. Si Ombudsman Boying, si Harry Roque na ngayon, yan. Kung hindi naniniwala sila sa kay Ombudsman Boying, ay ito, si Roque, kagrupo nila ito. Kagrupo nila ito. Siyempre, nandun si Roque sa The Netherlands, nakarating na sa kanya yan. Nakarating na. So, ano na ito? Confirmation na ito na talagang Kaya si Bato, wala na yan.
Hindi na yan lalabas. Hindi na yan magpapakita. Hindi na. Mag-iisang buwan na siyang nagtatago mula ng November 10, November 11 hindi na siya umattend sa session ng Senado. O kaya lang ang advice sa kanya ni Roque, huwag kang pakidnap. Insist that you have the right to be brought before a Philippine court first. Ay, hindi naman yung gusto ni Bato ang masusunod diyan. Ha? Hindi naman yung gusto ni Bato. Siyempre ang masusunod diyan yung gusto ng gobyerno. Ang makakapigil lang talaga diyan kay Bato na huwag siyang arestuhin ay kung lumabas ang desisyon ng Korte Suprema doon sa petition na final nila. Kung halimbawa sabihin na Korte Suprema na unconstitutional, invalid yung ginawa kay unconstitutional, illegal yung ginawa kay Duterte, kapag ganun ang sinabi ng Korte Suprema, mauobliga ng sundin ngayon yan sa kaso ni Bato de la Rosa. Pero kung wala pang pronouncement ang Korte Suprema, wala. Kung ano ang nakikita ng gobyerno na sa tingin nila tama, yun ang susundin. Yun ang susundin. May dalawang options ang gobyerno. Surrender or extradition. Ang problema sa extradition, wala namang treaty ang Pilipinas, extradition treaty sa ICC. At hindi naman state ang ICC. Kaya ang mangyayari dyan, ano na naman yan? Surrender sa Interpol. Ito-turn over sa Interpol. Ha? O, yan mga kabunyog, mga kababayan. Pero, ang malinaw dito, galing na mismo kay Roque, mukhang nalaman na ni Roque doon sa kanyang mga sources ng na-confirm niya na doon sa Dahig, sa The Netherlands, na mayroon na ngang warrant of arrest si Bato. Malinaw yung pagkakapost ni Roque, Senator Bato, your warrant of arrest is out. Huwag kang pakidnap. Kumbaga, ina-advisean niya si Bato, magtago ito ng maayos. Pag-usayin ang pagtatago. Kung talagang malocate na siya, si Bato, huwag magpapaano daw. I-insist daw nito, i-insist na dapat dalhin muna siya sa korte. Ayan din yung in-insist ni Duterte noon Yan din yung in-insist ni Duterte noon. Please don't forget to subscribe to Jesse Ferris channel. Thank you viewers and have a good day. Habang nandun si Duterte sa Villamor, nakaupo siya doon, kasama niya si Media Aldia, kasama niya si Atty. Martin Delgra, kasama niya si Hanilet, kasama niya yung anak niyang si Kitty. Ini-insist din ni Duterte kay General Torre na dalhin muna siya sa court. Dalhin muna siya sa court at yung court ang magde-decide kung i-extradite siya papunta ng ICC. Yun ang ini-insist nila . Kaya lang, ang sinasabi ni General Torre doon, ang basis ng pag-arrest sa kanya ay Section 17 ng Republic Act 9851. Yung Republic Act 9851, ang nakalagay doon sa Section 17, pipiliin ng gobyerno kung anong gagawin, surrender or extradition. Ay, ang pinili ng gobyerno, surrender . Ibig sabihin, isusurrender siya. Hindi na dadaan sa korte . Yan yung Kaya, actually, si Harry Roque din may problema rin. Kasi hanggang na rin lang siya December 10 doon sa The Netherlands. Yun ang deadline sa kanya na binigay. Kaya ang ginawa ngayon ni Harry Roque, sumulat sa Interpol. Sumulat sa Interpol si Harry Roque para hilingin sa Interpol na huwag pagbibigyan yung request ng Pilipinas ng red notice. Kaya itong si Roque nag-a-advise kay Bato, siya rin mismo may problema rin. Ano yan? Si Roque nag-a-advise kay Bato kung anong gagawin, siya rin mismo may problema rin. Sikasuhin mo na lang muna, Roque, yung problema mo, wag mo nang advisean si Bato. Ikaw na ayusin mo kasi may problema ka rin. Pero sumulat na si Roque sa International Police Organization. Nire-request niya sa International Police Organization na huwag pagbigyan, huwag i-grant yung request ng Pilipinas na ilagay siya sa red notice. Ang sabi niya, sa sulat niya sa Interpol, sabi ni Roque, ano daw kasi siya, asylum seeker.
bilang asylum seeker, mayroon daw siyang mga rights under sa Dutch at saka sa European laws. Kaya hindi daw siya dapat isurrender. Kaya sinulatan niya ang kaya itong si Roque, may problema rin siya kasi may warrant of arrest sa kanya at saka nag-request na ang Pilipinas ng red notice sa Interpol. Kaya may problema siya. Kaya wag mo nang wag ka na Roking mag-a-advise kay Bato. Kasi kasuhin mo muna ang sarili mo, may problema ka rin. Okay. Please don't forget to subscribe to Jessie Ferris channel. Thank you viewers and have a good day. Huwag ka pa-kidnap. Harry Roque, binalaan. Ito ba yon mga ka-clear? Sige nga, basahin nga natin. Para kompleto na tayo. Sige. Tingnan mo kaya lalong nagigipit si dating Pangulong Duterte doon kakasitaan nyo ng kidnap Huwag ka pa-kidnap. Harry Roque, binalaan si Senator Bato. Arrest warrant out na. December 7, mga ka-clear. Tila may babala si dating presidential spokesperson Harry Roque kay Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa umano'y arrest warrant laban sa kanya. Ayan. Naka-out na raw. Raw pa rin Huwag ka muna matakot, Senator Bato. Okay lang yan. Raw lang yan. Ang arrest warrant laban sa senador na halos isang buwan na rin hindi nagpapakita. Isang buwan na rin hindi nagpapakita sa Senado. Simula nang sabihin ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Rimulya na may kopya na siya ng warrant of arrest laban sa Senado. Senator Bato, your warrant of arrest is out. Huwag ka daw pa-kidnap. Insist that you have the right to be brought a Philippine court first. Yun. Tingin ko, babaguhin natin ang title dito. Warrant of arrest. Hindi, baka ako yung i-quote, mga ka-clear, mahirap na. Baka sabihin sa akin galing. Mahirap. Ayan, binabasa lang naman natin yan. Wala pa akong confirmation. Siguro pag may nag-ring. Okay, mga ka-clear. Yun lang. Binakita ko lang sa inyo ang latest. Dapat po, USEC, no work, no pay din sila. Wala Wala silang ganon. Wala Kasi lahat na empleyado, government o private man, no work, no pay. Kundi ka nag-file ng leave of absence, kami po ang nagpapasahod sa kanya. Yun na, Lorna Peralta. Ganon Diba? Desert Spring, Midwest, and Judy Thomas. Mga ka-clear, baka naman pwede ng pa-like. Pa-like. Kasi medyo gabi na po. Mag-alas 12 na tayo. Blooming Lovely. Pa-like na po sa lahat ng mga ka-clear at sa mga bagong pasok. Pa-like. Wala naman yan bayad. And of course, subscribe and share na rin sa mga bago po dito. Kinonfirm na daw po ni Harry Roque yung warrant of arrest ni Bato ngayon. Ngayon lang sa FB page ni Harry Roque. Oo, sinabi nga natin Pero, hindi ko pa rin mako-confirm kasi wala pa sa akin sinasabi. So, sa kanila, siguro, baka sa kanila sinabi na. Ba? Magpakita sa, sinabi na naman ni Ombudsman Boying. Patuloy na naninindigan si Ombudsman Jesus Crispin Remulla na mayroong warrant of arrest ang International Criminal Court para kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Gayunman tikom ang kanyang bibig kung bakit hindi pa ito naipatutupad. Wala pang opisyal na warrant of arrest para sa senador na natatanggap ang bansa mula sa ICC. Siniguro naman ni Remulla. Kasi, hindi naman din confirm ng ICC. Diba? Hindi pa nakukonfirm ng ICC, nakatago na. So, paano pa yan? Baka hindi na makita. Please don't forget to subscribe to Jessie Ferris channel. Thank you viewers and have a good day. Yan na nasa bansa pa rin si De La Rosa. November 11 nang makita umano ni Remulla ang kopya ng ICC arrest warrant para sa senador. Nako, pinatotohanan niya, may nakita siya. Kaya lang nasa cellphone. Nasa cellphone niya, i-copy, i-warrant. Ito ng pagkakasangkot umano niya sa madugong
war ng Duterte administration noong siya ay hepe pa ng Philippine National Police. Mula noong November 11 ay absent na sa Senado si De La Mula nung binanggit niya, di na nakita si Senator Bato. Lalo na to, pinatotohanan niya na meron siyang nakitang kopya. Diba? Ang ICC sabi, we cannot confirm. Yun lang, hindi man din dininay. We cannot confirm the existence of the warrant of arrest. Diba? Oh. Pero sabi daw ni Atty. Harry Roque, meron na daw. So, malamang, alam na ni Kaufman. Sinabi sa kanila. Or, Kaufman to BP Sara to Harry Roque. Kaya, malamang kinontak na yan. Malamang kinontak na yan. Ingat. Attorney, sabi ni Roque, may warrant na daw si Bato. Sabi ni Jamin. Ang ating baby, Jamin Rain Quezon. Diba? Maski na nga si Atty. Conte, feeling niya, magkakaroon talaga to. Time na lang ang hinihintay eh. Ang problema, mahahanap ba siya? Rosa. Ayon naman kay Ombudsman Remulla, patuloy nilang minomonitor ang kinaroroonan ng senador. He's supposed to be in Pampanga. We're tracing his whereabouts once in... Oh, nasa Pampanga? Ulit nga. He's supposed to be in Pampanga. We're tracing his whereabouts once in a while. I can only say it after it's said and done. May mga bagay ako hindi pwedeng sabihin. Mukhang tutok din sa kanya, mga clear. Ang hirap ng trabaho ng ombudsman. Anyway, trabaho na yan ng ano? DOJ, PNP, DND. Di ba? Trabaho na yan. At, di ko alam ano pang kaso ni Senator Bato sa ombudsman. So, yan. Kaya, ayan, Senator Bato lalo magtatago dahil sa sinabi ni Ombudsman Boying Remulla. At pumasok na rin ang OSG para ipagtanggol yung ginawa na aksyon ng gobyerno. Dati, medyo nalumpo sa ginawa ni Menardo Guevara. Diba? Sabi nga, ang pagtatanggol mo state? Yes. Pagtatanggol mo pala taong bayan? Yes. Please don't forget to subscribe to Jessie Ferris channel. Thank you viewers and have a good day. Pero ang pagpasok ng OSG, hindi ibig sabihin taong bayan or bayan ang hindi mo pagsisilbihan. Action to ng gobyerno. Dinalaan natin Pangulong Duterte doon para magkaroon ng hearing at ang complainants Pilipino. Yun yung laging kinakalimutan ng mga DDS Kinakalimutan na ang mga tao na nagsampa ng kaso doon, kapwa natin Pilipino. Ay, hindi ba? Attorney, may release na warrant kay Bato. May na-release na ba? Naku, John Alfred Murillo. Na-release na ba? Palang wala pa akong hindi pa ako makapagbigay ng opinion. Wala pang tumatawag sa akin, mga kakit. Tingnan natin, kung sinabi na ng DILG. Or ng DOJ pala. Okay, 4 days ago, with validated ICC warrant, De La Rosa will be arrested. Tingnan natin 4 days ago mga ka-clear wait. Pakita ko lang to. Inquirers, Hindi mag-hesitate i-warrant. Yan mga ka-clear 4 days ago, December 3. With validated ICC warrant, Senator De La Rosa will be arrested. Interior and Local Government Secretary John Vic Rimulya said that if a validated International Criminal Court arrest warrant is issued against Senator Bato de la Rosa, the Philippine government will implement it. So, Solgen, Ombudsman, DILG, hindi na nga magpakita to. Kung lumabas ang warrant of arrest as validated by the Philippine Center of Transnational Crime or DOJ or Interpol, di arestuin namin siya. Yan yung sabi ni Sec. John Vic. Maliwanag mga kaklir. Pero parang wala pa akong update dito. Ay, nakita ba?
Ayun pa, sige. So, wala pa akong latest. Okay, tingnan. Wala. 3 weeks ago, Ombudsman Jesus Remulya stood by his earlier statement. Okay, merong warrant. CC warrant versus Bato is real. Oh. Si Ombudsman to, mga clear. Nasa Pampanga nagtatago, Edian Badana, yung nagtatago, nagpapatubo muna ng buhok. Sana lang, love naman natin lahat ng mga senador. Love natin lahat. Pero sana lang, hindi na natin ulit madinig yung payo na magtago ka lang, hayaan mo yung pulis sumanap sa'yo. It's a no-no. Please don't forget to subscribe to Jessie Ferris channel. Thank you viewers and have a good day. Mga kabunyog, sa atin pong mga viewers, ang topic natin ngayon, itong tungkol sa sinabi ni dating Chief Justice Lourdes Maria Lourdes Sereno, dating Chief Justice ng Korte Suprema. Alam naman natin ang nangyari kay Maria Lourdes Sereno. Panahon ni Duterte, ginawan talaga ng paraan ni Duterte na matanggal sa pagka-Chief Justice itong si Maria Lourdes Sereno. Kasi kung siya yung Chief Justice nung panahon ng tukhang ni Duterte, sigurado haharangin ng Korte Suprema. Maraming mga kaso na makakarating sa Korte Suprema. Halimbawa, yung mga kaso na ganyan, pag si Chief Justice Maria Lourdes Sereno pa ang CJ noon o Chief Justice, mamumroblema si Duterte. Magiging sakit ng ulo niya. Kaya ginawan talaga ng paraan ni Duterte na matanggal si Maria Lourdes Sereno noon. Nagamit noon ni Duterte na yung within kasi noon sa Korte Suprema, matindi yung mga mayroong crack within sa Supreme Court. May power struggle sa loob. Ay siyempre si Maria Lourdes Sereno, appointee yan ni Pinoy. Tapos ang background ni dating Chief Justice Maria Lourdes Sereno, hindi siya galing sa judiciary talaga. Galing siya sa academe. Sa UP College of Law. Pagkatapos galing sa UP College of Law, inappoint na siya ni Pinoy bilang Chief Justice. Ay siyempre, hindi yan nagustuhan ng mga kasamahan niya, yung mga senior sa kanya. Tulad nila, yung dating Associate Justice, si De Castro. Yun, mainit ang dugo nun kay Maria Lourdes Sereno. Gayon din sila yung dating Associate Justice Tiham. Marami pa. Nagkasundo yung karamihan ng mga justices ng Korte Suprema noon na pinagkaisahan nila na matanggal si Sereno. Siyempre, alam nila na ang presidente gusto talagang matanggal si Chief Justice Sereno. Pero, malinaw naman kasi sa konstitusyon, pwede lang matanggal ang justice ng Korte Suprema, lalo pat ang Chief Justice, sa pamamagitan ng impeachment. Yan yung nakalagay sa konstitusyon. Malinaw yan. Impeachable officials ang justices ng Korte Suprema. Katulad nung panahon, pinag-initan din noon si dating Chief Justice Hilario Davide. In-impeach noon, pero hindi naman natuloy, hindi naman umubra. Hindi nakuha yung required number of votes para ma-impeach si Chief Justice si Chief Justice Davide noong panahon. Ngayon, kapanahon ni Duterte, alam nilang mahihirapan sila sa impeachment kasi kahit makalusot sa Kamara, pagdating sa Senado, karamihan ng senador hindi papayag na matanggal si Chief Justice Maria Lourdes Sereno. Kaya ang ginawa noon, ang Solicitor General noon ay si Calida, ginawa nila ng paraan noon, gumamit sila ng ibang paraan, co-warranto. Pero sa totoo, ano yon? Alanganin yung pagkakagamit ng co-warranto. Kasi napakalinaw naman sa konstitusyon, matatanggal mo lang ang Chief Justice o ang Justices ng Korte Suprema, impeachment. Ang ginawa nila, ginamit nila co-warranto. Ngayon sa co-warranto, yung mga members lang ng Korte Suprema ang magdi-decide. Ay siyempre, karamihan ng members ng Korte Suprema,
mainit ang dugo kay Sereno dahil nga appointee ito ni Pinoy, hindi nila nagustuhan yon. Pagpasok ni Duterte, nung nalaman nila na gusto ni Duterte sipain si Maria Lourdes Sereno, nagkaisa na ngayon yung karamihan ng mga justices ng Korte Suprema. Kaya napolitika si Maria Lourdes Sereno. Pero ngayon, sa interview sa kanya ni Karen Davila, napatawad niya na daw si Duterte. Napatawad niya na raw yung may kagagawan sa kanya, yung pagsibak sa kanya sa pamamaraan ng hindi impeachment kundi kuwaranto. Pero pag-usapan natin to, natanong din si Sereno ni Karen Davila, ano po bang masasabi mo tungkol sa kaso ni Bato de la Rosa at saka ni Duterte sa ICC? Please don't forget to subscribe to Jesse Ferris channel. Thank you viewers and have a good day. Alam nyo kung anong sabi ni Maria Lourdes Sereno? Ang sabi ni Sereno, si Bato de la Rosa, kung mahal niya si Duterte, ito yun kung mahal daw ni Bato de la Rosa si Duterte, kung concerned talaga siya kay Duterte na matanda na ito, may sakit na, gusto niya na siya na lang ang sumalo, akuin niya na ang lahat ng responsibilidad. Kumbaga palabasin ni Bato, hindi inuto sa kanya ni Duterte, ginawa niya na lang yon bilang PNP chief. Siya ang mastermind talaga. Parang ganun ang gawin dapat ni Bato. Kapag ganun ang ginawa ni Bato, ayon kay dating Chief Justice Maria Lourdes Sereno, makakalibre si Duterte. O yun, makakalaya si Duterte kung magsasakripisyo raw si Bato, ayon kay dating Chief Justice Maria Lourdes Sereno. Anong klaseng sakripisyo? Kaakuin niya na siya ang mastermind. Hindi involved ang president doon si Duterte doon sa mga sa war on drugs. Kaya lang ang tanong, sa tingin nyo ba tanggapin kaya ni Bato yun? Sa tingin nyo kaya tanggapin naman ni Bato yun? Kaya bang gawin ni Bato yung ganong supreme sacrifice? Sa tingin nyo mga kabunyo? Ito kasi yung sinabi ni Maria Lourdes Sereno, pabasa ko sa inyo. Ayan. Sabi ni Bato could take blame for drug war deaths to free Duterte from ICC. Sereno. Yan. Kita nyo, mga kabunyog? Kumbaga, pwedeng mapalibre ni Bato si Duterte kung ititake niya, tatanggapin niya yung responsibilidad doon sa mga sa war on drugs. Kumbaga, aminin niya na, siya na lang ang umako. Total, si Duterte, matanda na, sakitin pa, kung nagmamalasakit siya kay Duterte, ang sabi ni Sereno, Bato could take blame for drug war deaths to free Duterte from ICC. Ngayon ang tanong, sa tingin nyo ba, gagawin kaya yan ni Bato? Sige nga, sabihin nyo yung opinion nyo. Kabunyog Bergie Badjola, Kabunyog Ana Alsaga, ano sa tingin nyo? Sabi ni Ana Alsaga, ngayon nga, nagtatago na si Bato Oo nga naman, Yan yung sinasabi ni Sereno. Ito yung medyo mahaba-haba niyang sinabi. Sabi ni Sereno, he can be a witness for, if he is credible at maganda yung paliwanag niya, the former president will be free. If he loves the president so much, he should just accept all the responsibility onto himself. Ano sa tingin nyo? Gagawin ba ni Bato yan? Gagawin kaya ni Bato yan? If he loves the president so much daw? Sabi ni Diana Calonia, no! No! Hindi daw gagawin ni Bato yan. Kayo, anong opinion nyo? Sige nga. Sa tingin nyo ba tatanggapin niya ni Bato? Parang siya na ang aako para lang malibre ang presidente. Kung mahal niya ang presidente, sabi ni Sereno. Si Claire Garultan. Si Alan Flores Maglasang. Ayan, makakalaya pala. Umamin ka na, Sir Bato. Yan. Pero sabi ni Nelly Villar, hindi, kasi nagtatago na nga si Bato. Ganon din kay Eleanor Halata. Kahit po amunin na Bato yan, maraming sinabi tungkol sa pagpatay niya. Malabo yung mangyari yan, sabi ni Toots Giyab.
Hindi, kasi sabi ni Ani Solatorio Bato, ampaw na duwag pa. Malabo, si sabi ni John Bundat. Ha? Kaya ang mukhang nagkakaano si Freddy Agonoy, sabi niya, ngayon pa nga lang, nagtatago na eh. Matindi talaga, lahat halos ng viewers natin ang sabi, hindi aaminin ni Bato yan. Si Bato pa. Ngayon nga lang, nagtatago niya, malayo pa daw sa sabaw ng pusit, sabi ni Elisa Cruz. Ha? Malabo yan, hindi kaya niyan mag-sacrifice, sabi ni Fidel Briones. Talagang kayo, Pero di ba sabi ni Bato, kung kailangan niya raw magsakripisyo para lang makapiling niya na ang dating presidente, gagawin niya daw. Di ba may ganun siyang statement? Si Robin Padilla naman ang sabi, kung aarestuhin si Bato, isama niyo na ako. Di ba? Mga kabunyog, ganun sila eh. Ganun yung mga pangako nila sa isa't isa eh. Pero ang karamihan ng viewers natin, hindi. Sabi nila, hindi. Hindi mangyayari yan, attorney. Ayan. Hindi raw yan mangyayari. Wala kayong believe kay Bato eh. Talagang kayo ang tingin nyo, hindi magsasakripisyo ng ganyan si Bato. Anyway, mga kabunyog, maiba ako ng topic. Alam nyo, yung issue nung, di ba si Bato, dahil natatakot na nga, naaarestuhin siya, ang ginawa niya ng kanyang abogado, si Torion, mga kabunyog, ang ginawa ni Bato, nag-file sa pamamagitan ng kanyang abogado, nag-file sila ng petition sa Korte Suprema. Nag-file sila. Si Torion, ang abogado ni Bato. Ang hinihiling nila sa Korte Suprema ay mag-TRO. Kapag lumabas ang arrest warrant ng ICC, i-TRO. Ibig sabihin, temporary restraining order. Pigilan ng Korte Suprema na arestuhin siya. O ngayon, ang ginawa ng Korte Suprema, pinapag-comment ang mga ahensya ng gobyerno na sangkot. Halimbawa, Department of Justice, yung PNP, Office of the Executive Secretary. O yan yung mga opisina na pinapa-comment ng Korte Suprema. Dati ang OSG pa, Solicitor General IC Guevara, ayaw ni Guevara na maging abogado ang Solgen ng mga officials ng gobyerno na nasangkot sa pag-aresto kay Duterte. Ayaw ng Solgen, kay Guevara. Kasi ang sabi ni Guevara, hindi kami naniniwala na may jurisdiction ng ICC. Yan ang posisyon ng Solicitor General. Kaya hindi kami co-cooperate diyan sa hearing na yan. Bahala na silang magdepensa. Ngayon, may bago na ngayon. Itong bagong Solgen, si Berberabe, nag-entry of appearance. At sabi ni Solgen Berberabe, ipagtatanggol na ngayon ng Solicitor General yung mga officials ng gobyerno na ginawang respondents ni Bato de la Rosa at ni Rodrigo Duterte doon sa i-final na petition sa Korte Suprema. Ngayon, mga kabunyog, mga kababayan, iba na ang stand ng Solicitor General ni Berberabe. Naglabas ng statement ngayon si Torion. Sabi ni Attorney Torion, mali ang ginawang ito ng Solicitor General. Bakit dati ang stand ng Solicitor General hindi makikialam sa kaso na yan kasi ang stand nga ng Solicitor General walang jurisdiction ng ICC sa Pilipinas. Kaya bakit daw ngayon biglang nagbago ang desisyon ng ng Solicitor General? Masisira daw ang kredibilidad ng institusyon ng Solicitor General. Pabago-bago daw ng desisyon. Yan ang sabi ni Torion. Kumbaga para kay Torion, mas tama yung ginawa noon ni Guevara na hindi pinagtatanggol yung mga officials ng gobyerno na sangkot sa pag-aresto kay Duterte. Itong ginagawa daw ngayon ni Berberabe, mali daw ito. Sabi ni Attorney Torion. Kasi sa ginagawa daw na ito, lumalabas pabago-bago ang desisyon ng
Solicitor General. Kaya masisira daw ang integridad. Mga kabunyog, ito ang matindi dyan. Malaking sampal ito kay Torion at kila Bato de la Rosa. Bakit? Tinanggap na ng Korte Suprema. Yung entry of appearance, yung manifestation ni Solicitor General Berberabe na sila na uli, ang opisina ng Solicitor General na uli ang magiging abogado ng mga opisyal ng gobyerno na ginawang respondents nila Bato, de la Rosa at ni Rodrigo Duterte, tinanggap na ng Korte Suprema. Please don't forget to subscribe to Jesse Ferris channel. Thank you viewers and have a good day. Oh, so ano pang rinereklamo ni Torion? Kung mali yung ginawa ni Solicitor General Berberabe, i-deny yun ng Korte Suprema. Sasabihin ng Korte Suprema, hindi na kayo pwedeng magbago ng posisyon kasi mayroon ng posisyon yung dating Solicitor General na hindi makikialam sa kasong ito. Dahil nakapag-register na ng ganong posisyon ang Solgen, hindi na pwedeng bawiin yon. Hindi naman ganun ang naging desisyon ngayon ng Korte Suprema. Ang ginawa ng Korte Suprema ngayon, tinanggap yung manifestation ni Solicitor General Berberabe. O di kaya, malaking sampal na naman ito kila Torion. Lagi nilang talo sa kaso. Alam nyo, itong mga kampo ni Duterte, doon sa ICC, talo si Kaufman. Dito na naman, talo na naman itong si Torion. O di ba? Ang una, ang motion ni Torion, bigyan daw sila i-compel ng Korte Suprema si Boying Rimulya na i-produce yung notice ay yung warrant of arrest. Ay sabi ng Korte Suprema, wala pa nga daw. So wala namang ipoproduce. Pangalawa, ito na naman, kinukontra na naman ni Torion yung pagbabago ng Solicitor General ng posisyon. Dati nga kasi, ang dating Solgen si Guevara, hindi ipinagtatanggol yung mga opisyal ng gobyerno. Parang bahala kayo, basta kami hindi namin kayo ipagtatanggol. Pero ngayon, yung bagong Solgen si Berberabe, nag-file na ng manifestation with entry of appearance. At tinanggap na yan ng Korte Suprema. O, di sampal ngayon ng malaki. Sampal ngayon ng malaki. Mga kabunyog. Malaking sampal kila, kila Torion. Kasi yung sabi ni Torion, nakakahiya daw ang Solgen pabago-bago ng posisyon. Hindi. Mas gusto nga ng mamamayang Pilipino at mas nabalik nga ang respeto sa Solicitor General sa ginawang ito ng Solgen. Sa totoo, mas walang respeto at walang integridad ang Solicitor General nung panahon ni Guevara. Kaya dispalinghado ang argumento nito ni Torion eh. Ang sabi ni Torion, mali daw ngayon itong posisyon ni Berberabe kasi nakakahiya daw, wala ng integridad ang Solicitor General. Baliktad. Mas may kredibilidad at integridad ngayon ang Solicitor General kaysa nung panahon ni Guevara. 'Di ba? Mga kabunyog, alin ba ang mas tama? Yung posisyon noon ni Bernardo Guevara nang siya pa ang Solgen na hindi ipagtatanggol ang mga opisyal ng gobyerno na involved doon sa pag-aresto kay Duterte? O ito ngayon na bagong Solgen na ipagtatanggol niya na ang mga opisyal ng gobyerno? Mas tama ito. Solicitor General ka, ikaw ang pinakaabogado ng gobyerno, hindi mo ipagtatanggol yun. O. Kaya lang, syempre, ayaw ni Torion yung ginawa ngayon ni Solicitor General Berberabe kasi matatalo na naman siya dito kay Berberabe. Magaling pa naman na abogada ito. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, sa totoo, ang sabi ni Torion, nakakahiya daw ang Solgen, pabago-bago ng posisyon. Hindi. Tama lang na magbago ng posisyon ng Solgen ngayon para i-correct yung dating error ni Guevara. O ngayon, ang pinakamalaking sampal kay Torion, tinanggap na ng Korte Suprema. Ibig sabihin, pumayag ang Korte Suprema na magbago ng posisyon ang Solicitor General. Tinanggap na eh. Kung mali yung ginawa at hindi pwede, hindi sana tinanggap. Ba't tinanggap ng Korte Suprema? Ibig sabihin, pwede. So ngayon, doon sa argumento ni Torion na humihingi ng TRO, simple lang ang sabi ng Solicitor General ni Berberabe. Speculative naman yan.
Masyado namang maaga ang paghiling ninyo ng TRO. Wala pa nga, hindi pa naman lumalabas yung ICC arrest warrant. Sabi-sabi pa lang. Tapos ngayon, humihingi na kayo ng TRO. Ano yan eh, masyadong speculative daw yung kahilingan na yan ni Bato. Oo nga naman. Parang grabe naman ang takot ni Bato. Hindi pa nga lumalabas yung ICC arrest warrant. Humihiling na ng TRO. Kaya nakakahiya lalo itong sila Torion. Mga kabunyog, mga kababayan. Anyway, ang maganda dito, magaling itong bagong Solicitor General. Okay, dito sa ano natin, pag-usapan din natin yung mayroon ngayon na final na motion for reconsideration. Hindi masyado itong nakakuha ng balita, pero ipaliwanag ko ito sa inyo. Importante ito. Tungkol pa rin ito sa kaso ni Bato at tungkol pa rin ito sa kaso ni Duterte sa ICC. Hindi lang masyadong nabalita tungkol saan yon. Yung non-government organization na tumutulong sa mga biktima sa AG case, yung Center Law, Center Law, nag-file sila ngayon ng motion for reconsideration. Saan sila nag-file sa motion for reconsideration? Mga kabunyog, nung panahon ng war ni Duterte, mayroong isang pangyayari sa Payatas sa Quezon City. Mayroon doong alam nyo naman yung nangyari dyan sa Payatas? Yang Payatas na yan, pinagmamalaki yan nung panahon ni Duterte na example ng magaling na unit ng PNP. Maraming pinatay dyan. Maraming pinatay dyan na mga mahihirap na mga dahil sa war on drugs. Alam nyo kung sino ang pinadala dyan ni Duterte noon? Alam nyo kung sino ang inassign? Galing Davao. Alam nyo kung sino? Sige nga, kung magagaling ang aking mga viewers na naman, sino ba yung inassign? Kung natatandaan nyo. Inassign dun sa Payatas. Galing Davao, dinala dyan sa Payatas. Tapos pagdating dyan sa Payatas, ang daming napatay. Ang daming napatay. Sige, sino yon? Sino yon? Galing ng Davao, dinala dyan sa Payatas, siya yung nagsagawa ng mga pagpatay dyan. Anong apelyido ng PNP? Yung police officer. Sige nga. Ang galing ni JJT, nasagot kagad. Si Patay. Tama. Si Patay. Hindi. Si Patay. Tama si JJT. Tama si Rodillas. Alam nyo, ang gagaling nyo. Erwin Varela, ang gagaling nyo. Noel Mercado. Si Patay. Cornel Patay. Si Dexter Dilicana. Alam nyo, kaya naman ako nagiging proud sa mga talakayan ko eh. Mula nang nagkakaroon tayo ng mga talakayan, napaka-updated na sa balita ng ating mga kababayan. Kumbaga pagdating sa current events, believe na talaga ako sa inyo. Ang dami na, pasensya na, hindi ko na mababasa yung iba. Si Patay, Cornel Patay. Yan yun. Ngayon mga kabunyog, mga kababayan, nung nasa Indian si Patay, ang daming napatay dyan. May pangyayari dyan na mayroong isang biktima ng extrajudicial killings ang hindi natuluyan. Nakaligtas siya, nakaligtas. Alam nyo kung sino? Si Murillo. Yan, Murillo, mga kabunyog. Si Murillo nakaligtas. Ngayon, nung nakaligtas itong si Murillo, nagkaso sila. Kinasuhan nila sa ombudsman yung mga pulis. Yung mga pulis ng Quezon City. Kaya lang, alam nyo na naman, dahil ang ombudsman, syempre panahon ni Duterte yan, dinismiss ng ombudsman yung kaso. 2017, dinismiss. Frustrated murder. Bakit murder? Kasi may mga namatay. Pero may nakaligtas na lone survivor sa Tukhang. Dapat yung napatay doon sa Payatas nung operation na yon, ang isa doon na nakaligtas ay si Murillo. Itong si Murillo. Kaya yung kasong ito ay tungkol kay Murillo. Ngayon, nag-file yung Center Law, mga kabunyog, nag-file sila Murillo ng motion for reconsideration ngayon. At ini-elevate na nila sa Korte Suprema ang kaso na to. So,
maganda kasi pag nakarating ito sa Korte Suprema, mga kabunyog, at least marireview yung kaso na yan ni Murillo. Buhay si Murillo nakaligtas siya. So motion to elevate to the Supreme Court and bang. Ang case ay Murillo et al. Versus the Office of the Ombudsman. Icha-challenge dito pagdating sa Korte Suprema yung dismissal ng Ombudsman noong 2017 sa kasong murder at frustrated murder sa mga pulis ng Quezon City. Kaya, ano ang magiging importansya nito? Kapag itong kasong ito, marireview uli yung mga naging policy noon. Kasi noon, kapag nagsampa ka ng reklamo sa pulis, walang nangyari. Ito yung nangyari noon. Pero ngayon, nag-file ang Center Law ng motion for reconsideration. Kaya sana matuloy-tuloy itong kasong ito para ma-review yung kaso ni Murillo. Kasi nakaligtas si Murillo lone survivor. Maikikwento niya kung anong ginawa sa kanya at anong nangyari. 4 na kasamahan niya ang napatay. Ito yon. Kaya mga kabunyog, panahon na ito na talagang buhayin uli yung mga kaso na dinismiss nung mga panahon. At ito na yung isa doon, yung kaso ni Murillo. Kaya mga kabunyog, ito, kapag gumulong itong kasong ito, maaari itong magamit doon sa ICC. Maaaring magamit ito, mga kabunyog, sa ICC. Kaya saludo tayo dito sa mga abogado ng Center Law na patuloy na pinaglalaban ang mga biktima ng extrajudicial killings ni Duterte. Saludo tayo na binuhay uli itong kaso ni Murillo. Ito yung lone survivor sa tukhang operation noon. Dahil lone survivor siya, maikikwento niya kung anong nangyari. Kaya lang, nung panahon kasi na nagsampa sila ng kaso noon, sila Murillo, dinismiss ng ombudsman. Bakit? Laban dun sa mga pulis, ay alam naman natin. Nung panahon kasi ni Duterte, ang ombudsman, wala Kot kay Duterte. Kaya pag nag-file ka ng demanda noon, wala, dismissed. Pero ngayon, iba na. Kaya, nag-motion for reconsideration itong kampo ni Murillo. I-review uli yung kaso na yan. Kaya maganda naman, maganda. Okay? Please don't forget to subscribe to Jessie Ferry's channel. Thank you viewers and have a good day. So ito, pakinggan natin kasi natatandaan natin itong si dating Solgen Maynard Guevara. Dahil sa kanyang paniniwala, alam naman natin mga kakri, di naman natin siya masisisi. Siya ay dating DOJ Secretary ni dating Pangulong Duterte. So, naniniwala siya na dapat, tama ba ako, hindi dapat na sinurrender. So, labag na labag yun sa kanyang kalooban. Kaya, yun, hindi niya nirepresent yung state. At maliban sa kanya, I don't know kung yung OSG mismo, yun ang paniniwala o personal niyang paniniwala. Damay lahat ang OSG, hindi nirepresent ang state. Alam naman natin ano ba ang mandato ng OSG. Ang OSG, Office of the Solicitor General, to represent the government of the Philippines, its agencies and instrumentalities, and its officials and agencies. So, of course, including executive, lalo na executive. Diba? Pero hindi niya nirepresent. Dahil sa paniniwala niya na dapat hindi sinurrender. Ito. Pakita ko lang para alam natin na kung bakit hindi siya nirepresent ng government. Ayan Solgen opts out of defending Marcos in Duterte petition versus ICC arrest. Bakit? Solicitor General Maynardo Guevara, the default lawyer of the government, representing the government, in any case filed against it, has opted out of defending the ayaw niya. Marcos administration in the Supreme Court petition filed by the former President Rodrigo Duterte over his arrest and transfer to the International Criminal Court. Guevara simply said yes to Rappler's message, asking to confirm that he had indeed filed a manifesto to excuse himself. The OSG
has consistently maintained both in its submission before the ICC and its public statements that the case of the Philippines was not admissible and that the ICC failed to timely exercise its jurisdiction. See? Walang jurisdiction daw ang ICC, sabi ni Guevara. Pero mismo ang ICC nag-ruling na meron jurisdiction. Di ba? Masisisi ba natin si Menardo Guevara? Of course, Duterte yan. Hindi naman yung makakaila, mga ka-clear. Hindi niya makakalaban ng dati niyang bossing. Kaya Ulit bilang abogado ng gobyerno ang Solicitor General para depensahan ang pagpapaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Live mula sa Maynila, nangungun sa balita. hindi dinipensahan ng OSG ang naging aksyon ng gobyerno. Tapos dinamay niya lahat. Yung buong OSG. Ngayon, bago ang OSG, bumabalik. Live Justice Correspondent Camille Samonte. Camille, dati ayaw ng OSG na tumay abogado sa isyong ito pero ngayon ay bakit nagbago ang kanilang posisyon? Well, Jiggy, una sa lahat, nabago na rin kasi yung Solicitor General ng gobyerno. Matatandaan na si dating Solicitor General Menardo Guevara ang naghain noon ng recusal sa Korte Suprema. So basically, tumatanggi ang OSG noon sa ilalim ng kanyang pamumuno na hawakan itong kasong ito o kaya irepresenta itong mga respondents sa petisyon. Nanindigan kasi noon si Guevara na walang legal na obligasyon ang Pilipinas na makipagtulungan sa International Criminal Court kasi kumalasa tayo sa Rome. Diba? Hindi naman tayo nakikipagtulungan sa ICC at that time, mga kakli. Nakipagtulungan tayo sa Interpol. At meron tayong RA 9851. At the same time, ang mga biktima doon sa ICC, Pilipino. Ba? Statute noong 2019. Ang Rome Statute ay ang international treaty na bumuo sa ICC. Pinalitan si Guevara ni dating UP Law Dean Darlene Berberabe. Sa pamumuno ni Berberabe, naghain ulit ng manifestation ang OSG sa Korte Suprema. Ito yung manifestation with an entry of appearance. Ibig sabihin, gustong bumalik ng OSG bilang abogado ng gobyerno sa habeas corpus petitions na inihain ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at Senator Ronald Bato de la Rosa. Jiggy? At Camille, bakit daw nagbago posisyon ng OSG sa ilalim ng pamumuno ni Soljan Berberabe? Jiggy, sa panayam ng programa nga sa totoo lang ng 1PH, sinabi ni Soljan Berberabe na nagkaroon ng assessment ang OSG. Tinutupad lang daw nila ang mandato ng OSG na tumayong abogado ng gobyerno para depensahan ito. Pakinggan natin ang pahayag ni Soljan Berberabe. Tinutupad din lamang po ng OSG ngayon yung mandato talaga na siya ang maging representative or siya ang maging counsel ng executive branch. Diba? So, mga clear, actually, ang tumatayo siyang lawyer, ang OSG lawyer ng gobyerno sa lahat ng kaso. Ayan so, one point yan, na napaisip ba si Senator Bato? Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.